Magandang hapon. Narito po ang latest sa daigdig ng palakasan sa susunod na 4 na buwan. Pansamantalang tatalikuran muna ni Manny Pacquiao ang sport na nagbigay sa kanya ng worldwide fame. Sa panayam ng PTV Sports, sinabi ni Pacman na sa susunod na 4 na buwan ay magpo-focus muna siya sa kanyang pamilya at mga constituents sa Sarangani. Hindi man niya inamin, kitang-kita po sa mga mata ng 34-year-old Sarangani congressman ang hinagpis sa naging 2012 story ng kanyang career. Ayun yung video nung uli kami magkita. Pero ayon po sa kanang kamay ni Pacman na si Haplas Fernandez, kilala niya ang kanyang amo at agad itong babangon upang i-redeem ang sarili. Pagtitiyak pa ni Haplas kung gaano lumagapak ngayong taon si Pacquiao ay nakikita niya kung paano naman ito babawi sa 2013. Ang dating pound for pound manas po ng pinakamababang yugto ng kanyang boxing career ngayong 2012. Matapos po ang 2 talo sa kamay ni Timothy Bradley at Juan Manuel Marquez, sumali rin po sa prestiyosong boxing ranking si Pacquiao mula number 2 padaos-dos sa pampito. Nakaraan na yun. Oo nga. Harapin ang bagong taon. Oo nga. Masaya. So 2013, big bang ulit kay Pacquiao, no? Pasubok yan sa problema rin yun eh. Laro talaga. Sa alam, tatalo. Tanggapin na natin. Yan ang tanong palagi. Kilala ko ang boss ko. Hindi pa daw si Manny. Naman, we will rise again. Larawan rin po ng kagustuhan bumawi ang mukha ngayon ni San Mig Coffee Mixer superstar James Yap. Sa panayam ng PTV Sports, ibinunyag ni Yap na masyado silang napahiya sa naging tambak na 98-72 pagkatalo ng team kontra Rain or Shine Elasto Painters sa Game 3 ng kanilang Best of 7 semifinal series noong Pasko. At ayon kay Yap, masyado silang naapektuhan sa anyay mga nakakainis na tawagan ng mga referees. Pero sa kanila umanong ensayo kahapon, nag-focus ang mixer sa pag-adjust mentally at place. Hindi rin itinanggi ng PBA superstar kung paano sila naghanda sa defensive tactics ng Rain or Shine. Dahil dito, sinabi ng Escalante Negros Occidental Pride na gagawin niya ang lahat upang dalhin ang San Mig sa tagumpay kasabay ng pagtabla sa serye na ngayon ay kinukontrol ng Rain or Shine 2-1. Samantala, todo himok naman ang may-ari ng Rain or Shine na si Ginoong Terry Kes sa kanyang mga players na wag nang pabangunin pa ang San Mig dahil naniniwala si Ken na mabigat na kalaban ng Mixers. Habang nakasalya ang title favorite squad ay marapat lamang na ilabas ng Elasto Painters ang kanilang killer's instinct. Kung ako sa tanong ayaw kong mangyari ulit yun, di ba? So, siyempre, mahirap makabalik kung down 1-3. So, kailangan talaga magtrabaho ng double bukas. So, nagagawin yung game siya para mapigilan yung 1-3, boss? Gawin ng lahat. Gawin ko lahat. Ang makatulong sa team. Hindi man siguro sa scoring kung sakali, hindi sa defense o sa rebound o sa, kumbaga, kailangan ma-involve yung teammates ko. Kasi grabe rin yung defense sa akin. So, physical din, hawak ng hawak, gano'n. So, hopefully, this coming game 4, makita ng referee. Oh, well, walang excuse. Alam naman natin, kaya means gawin lahat para mapanalo yung series, di ba? Sa basketball pa rin, mula sa dating title contender na may miligro namang maging whipping boys ng NCAA Season 89 ng San Sebastian Stags. Ito'y matapos na maghiwalay na ng landas ang Recoletos base team at ang chief benefactor nito na si dating Lubao, Pampanga Mayor Dennis Pineda. Sa exclusive interview ng PTV Sports kay Pineda, sinabi ng Pampanga Vice Gubernatorial Candidate na amicable o maayos naman na naging hiwalayan nila ng baste. Inamin ni Ginoong Pineda na may bago ng direksyon na gustong tahakin ng management ng San Sebastian at ito naman ay kanyang iginagalang. Dahil dito hindi ikinubli ni Pineda na kanya na ring aakayin palabas ng San Sebastian campus ang top players na sina Season 88 MVP Ian Sangalang, Dexter Marquez at maging ang Pool B. Sa ngayon, kausap na umanong NCAA Ball Club si Pineda pero hindi umano siya magugulat kung bigla siyang magtatatag ng sariling kupunan sa PBA D-League. Ayon sa impormasyon na nakalap ng PTV Sports, milyones ang pondo na iniuukol ni Pineda sa pagtulong sa San Sebastian. Sa 5 taong partnership ng dalawa, tinulungan ni Pineda ang baste na umani ng isang NCAA championship, isang national crown at naging hari din sila sa palarong pambansa, Phil Oil at iba pang mga liga. Maganda yung hiwalayan na. Sila nag-decide, not me. Sila nag-decide. So, gagawin nila sa idol with the team. Pinag-aaralan kung kung meron na sa D-League,
Marami ko na. Ayoko baka pahiram ko muna or option kung may chance bumuo. Kasi ano din ng San Sebastian yung pare, di ba? I think Opo. iba-iba rin ang priority ng direction. Wala kayo ibang team na susuportahan, boss? May mga under negotiation ngayon. Ano ang team mo yun dyan? Huwag mo muna i-quote Magandang gabi sa'yo, Mayor Dennis Pineda. Gandang araw pala. Nasa US ka, di ba? Panunumpain naman ni President Jejo Marbinay ang mga bagong halal na opisyales ng Philippine Olympic Committee ngayong alas 4 ng hapon sa Coconut Palace sa Manila. Ang mga opisyal ng POC ay pangungunahan ni President Jose Pepinco Huangco na manunungkulan sa kanyang ikatlong termino. Ang iba pang mga bagong halal na opisyales ay sina POC Chairman Tom Carrasco, POC First Vice President Joey Romasanta, Second Vice President Jeff Tamayo, Treasurer Julian Camacho, Auditor Prospero Pichay, Board of Directors Dave Carter, Cynthia Carrion, Juni Go at Ernesto Echaos. Si Vice President Binay ay miyembro rin ng POC family bilang President ng Philippine Badminton Association of the Philippines na isang Olympic sport at isa rin siya sa 40 regular members ng National Sports Associations ng POC. At sumayin niyo po ang mga latest sa daigdig ng palakasan. Babalik po ako bukas para po sa ating sports ngayon. Ako po ang inyong lingkod, Snow Badwa, para sa Telebisyon ng Bayan.